Hallelujah. Natili po tayo nakatayo mga kapatid. Minimula tayo ng paggabay sa Panginoon para sa susunod na magsiyo ko po tayo mga kapatid at humingi tayo ng paggabay. Praise God. Hallelujah. Dakilang Diyos, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Diyos na may akda ng buhay. Ama, muli po sa pagkakataong ito ay magpapasako po ako muli sa iyo, Ama, para sa gawain ito, para sa muling pagtayo ko, Ama, sa likod ng pulpito. Humihingi po ako, Ama, ng paggabay sa iyo. At wala po akong alam sa mga bagay na ito, Lord God. Maliban na ikaw po ang manguna sa akin, Ama. Gamitin mo lang po akong daluyan ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po, Lord God, sa isang linggong pag-iingat mo, Ama, muli sa bawat isa sa amin dito sa lugar ng Doha at sa aming mga mahal sa buhay na malayo sa aming mga piling. Salamat po, Lord God, na inilalayo mo po ang bawat isa sa kapahamakan. Sa dumi ng sanlibutan ito, Panginoon, sa dami ng mga nangyayari, patuloy po na iniingatan mo ang iyong mga pinili, Lord God, gayon din po ang aming mga mahal sa buhay, na hindi mo po kami binibigyan ng kabagabagan sa aming mga kalooban, sa mga pag-iisip. Lord God, patuloy po na humihingi po kami ng kalinisan sa iyo, kalinisan ng isip ng aming mga puso, upang malaya ka makadaloy, Panginoon, ang iyong mga banal na salita sa aming mga puso at isipan, Ama. Linisin mo po kami, Ama, upang makapag-alay po kami sa iyo ng aming katawan ng malinis, Ama. Buong lakas, buong isip, buong puso, buong kaluluwa. Salamat po, Lord God, sa umagang ito, sa muling pagdako mo. Ikaw po, i-bless mo po, Ama, ang gawain ito mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos. Ikaw po ang manguna, Lord God. I-bless mo po ang bawat ang maliit na kawan na ito, Panginoon, at ang mga nakikinig through internet. I-bless mo po, Lord God, ang bawat nakakapanood, nakakapakinig saan man dakong ng mundo, Lord God. Salamat po, Ama, sa iyo po ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian. Ito po mga pagsama at dalangin sa iyo. In Jesus Christ name, our Lord. Amen. Dito pa tayo nakatayo mga kapatid. Nais ko pong buksan natin ang ating mga Biblia sa Romans 8:32. Okay na po mga kapatid. Sinasabi rito, He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Sinasabi sa Tagalog mga kapatid, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Praise God. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. Makakaupo na tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Maging ang kanyang bugtong na anak, hindi niya pinagkait sa atin. Amen. Napakabuti ng Diyos, napakapalad natin mga kapatid na sa kabila ng karumihan, sa kabila ng mga kasalanan na nagawa, hindi pinagkait ng Panginoon yung tawag dito na yung panibagong pagkakataon na tayo makabalik sa Kanya. Sabi nga ng prophet sa kanyang mensahe, all things, we can't speak of all things, but all things are ours through Christ. And if He spared not His own Son to bring this to us, how much more He bring it if we're willing to receive it? Now I can't speak of all things, but I want to speak of one certain thing of these all things, and I think that's an important thing. That's pardon. Sabi ng ating prophet. Sabi niya, I love that word, pardon. Ano ba ang kahulugan ng being pardoned? It is the word means release from guilt. Release from guilt, yung magiging malaya tayong muli sa kabila ng pagbagsak ng tao, yung
Saan ba natin madalas nadidinig yung pardon? Di ba mga kapatid sa batas, yung mga lumalabag sa batas, sa korte, doon natin madalas nadidinig yung salitang pardon, yung mga taong mga gumawa ng kabulastugan, mga gumawa ng mga mali sa batas. Ano kaya ang pakiramdam nung nakagawa ka ng pagkakamali tapos bibigyan ka ng panibagong kalayaan mo, aalisin lahat yung mga pagkakamali na yun sa'yo, na parang magiging panibagong tao ka na uli, parang walang nangyari. Siguro sa literal lang, sa gaya ng bigyan natin halimbawa si Erap sa dami ng mga ibinintang sa kanya na parusahan siya, di ba? Pero nung ibinigay sa kanya ni GMA yung pardon na ipinagkaloob sa kanya, nabura lahat nung yung mga ginawa niya, naglaho agad bigla. Parang wala lang, parang nawala na. Naging bagong tao na naman siya. Ngayon nga, tumakbo pa uli, di ba? Nanalo pang bilang mayor ng Maynila. Sabi nga, pardon, release from guilt. Magiging free person ka na uli. Sabi ng ating propeta. Magiging panibagong isang kagala ka na yung maalis sa'yo yung mahubarang ka sa kasalanan na naganap sa'yo nung una. Sa una, sa pagbagsak ng tao na naging dahilan nga ng pagkawalay sa Diyos, nabalo tayo ng kasalanan. Suwalit ng Diyos ay puno ng awa, puno ng habag. Binigay niya yung second chance, mga kapatid. Binigay niya yung panibagong pagkakataon para sa tao na muling makabalik sa Kanya, which is yung pardon niya. Pinagkaloob niya sa atin yung pardon at mawala ng tuluyan yung kasalanan na nabalot sa atin. Sabi nga put in the sea of forgetfulness to never to be remembered no more. It's been totally erased completely. Through pardon, we are released, not by psychology. We're not released by a creed. We're not released by emotion, but we are released through the power of Calvary. We are pardon free. We become a free person again, mga kapatid. Nung pinagkaloob ng Panginoon yung pardon na yun. Meron nga istorya ang propeta dun sa kanyang mensahe about dun sa mag-ama, babae, yung kanyang anak na babae, tsaka yung tatay. Yung tatay niya is very emotional every time na nakakabasa ng Bible, at nababasa niya sa Bible yung pardon na ibinigay ng Diyos about dun sa kanyang sin. Nilagay sa sea of forgetfulness. Very emotional yung tatay dahil every time na nababasa niya yung kagalakan sa puso niya, talagang nag-uumapaw, umiiyak siya, sigaw. Sa paglipas ng panahon, nag-asawa yung babae, yung anak na babae, nagkaroon ng asawa at nalipat ng tirahan at napabilang siya ron sa isang church. Nagkaroon siya ng mga kasama mga babae na magkakaroon sila ng parang munting salo-salo sa bahay nila. Nasa bahay niya gaganapin yung kanilang parang gatherings. Ngayon, yung babae, yung anak, nagwo-worry siya kasi yung tatay niya nga is laging umiiyak, laging sisigaw, emotional every time na nababasa yung Bible. So nag-isip siya anong gagawin niya na hindi matatakot yung mga bisita niya, kasi pag dumating yung mga bisita niya at biglang nag-iiyak, nagsisigaw, siyempre yung mga bisita is maaaring matatakot, kakaroon ng Ang ginawa niya is yung tatay niya binigyan niya ng geography, mga pictures, at dinala niya ron sa itaas ng bahay, sa attic na tinatawag.
yun na nga na dumating yung oras na nandun na yung mga bisita niya. Maya-maya, nung mag-uumpisa na sila, bigla na lang may nagsisisigaw. Nagsisigaw, may umiiyak, naglululundag, gumugulong sa... Yung mga bisita is natakot, syempre, sino yung nagsisisigaw na yun? Bakit nagsisigaw? Naisip niya yung tatay niya, inakyat niya, pinuntahan niya. Sabi niya rin sa tatay niya, bakit nag-iiyak ka? Bakit sumisigaw ka? Samantalang hindi naman Biblia yung hawak mo. Sabi niya ganun. Sabi ng tatay, oo, hindi nga Biblia. Pero nakita niya doon sa picture kung gaano kalalim yung karagatan. Kung gaano ang puso ng dagat na hanggang sa ngayon ay wala pang nakakaabot. Hanggang sa ngayon ay wala pang nakakatarok doon sa pinakailalim ng dagat. Nag-umapaw sa kanya ang kasiyahan, mga kapatid, dahil yung kasalanan na naalis sa kanya, ganong kalalim na mawawala. Totally erased. Nabura na. Wala nang wala nang pagkakataon para makabalik pa sa kanya. Doon siya nagalak, doon siya nagpasalamat sa Panginoon. Sisisigaw siya, hallelujah, hallelujah. Yun ang naging hindi ano ng anak niya na nabantayan ng anak niya dahil inisip niya, hindi na magiging emotional yung tatay niya kasi hindi naman Biblia yung hawak eh. Picture lang eh. Yung pala yung mas magiging kagalakan ng tatay niya. Dahil doon sa picture na yung kapatid. Kung gaano nga namang kalalim yung sa dagat ng kawalan. Hindi mo na mahahanap muli. Depende lang siguro sa tao kung muli niyang babalikan yung nasa sa tao na lang siguro, mga kapatid. Sabi nga ng prophet, as prophet said, when man sinned, he crossed the great chasm. Chasm ba, mga kapatid? O chasm? Between him and God. He separated himself away from God, and there was no way left for him to ever get back. He was absolutely across the chasm from God with no way at all back. God, rich in mercy, wonderful in grace, accepted a substitute for him. Let him make a substitute, an animal offering to take his place. Tsaka mga kapatid, ito yung sa nakita ko dun sa anyon lupa na yung biyak, parang yung hati, parang anyon ng lupa na parang medyo bulubundukin, mga kapatid, na may pagitan siya. Parang sa nakita ko dun sa picture, parang patag yung ibabaw niya, tapos parang kumpura natin sa yung mga nabibiyak na mga lupa. Ang chasm is yung nasa gitna, yung pagitan. Yun ang naging pagitan ng tao sa Diyos. Siguro naman hindi lang iisang hakbang yun para makatawid ka ron sa kabila. Maaaring malayo ang pagitan nun, at malalim. Ganun ang naging pagitan ng tao nung pagbagsak niya. Ganun ang naging pagitan niya sa Panginoon. Malayo, hindi na maaaring makabalik. Sabi niya he separated away from God, and there was no way left for him to ever get back. Kasi nga malalim na yun, masyado nang maaaring malalim, hindi na makakabalik ang tao. Pero hindi sa ganun natapos, mga kapatid. Nagbigay ang Panginoon ng panibagong pagkakataon is through offering to take his place. Sinasabi, the blood was the only thing that could pay the price. There was nothing else could pay the price. Nothing else could do then, and nothing else has done since, and nothing else will do after blood and blood alone. Sa pamamagitan lang ng dugo, mga kapatid. Doon lang muling makakabalik ang tao. Doon lang muling magkakaroon ng tinatawag dito, muling babalik ang tao sa Panginoon sa pamamagitan ng dugo, dahil di ba nga yun, sa pagbagsak ng tao nagkatay pa ng hayop ang Panginoon para lang makabalik ang tao, dahil doon siya makikipag-fellowship through blood. Mga kapatid, yun lang ang tanging paraan para mabayaran yung kasalanan na yun. Sabi nga sa Hebrews 9:22, mga kapatid,
Sabi nga dito, and almost all things are by the law, purged with blood, and without shedding of blood is no remission. That's right. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen. So, tanging dugo lang ang pwedeng maglinis sa kasalanan ng sanlibutan. Wala nang iba. Sa pamamagitan na ng dugo upang muling makabalik ang tao sa Diyos, sa pamamagitan ng dugo na ipinanghugas sa kasalanan ng sanlibutan, ang tanging paraan upang maalis tayo doon sa chasm na kinalalagyan natin between man and God. Yun lang yung ibinigay na pamamaraan ng Panginoon, wala nang iba. Sabi nga, God's first decision was to pardon a man by shed blood. And God cannot make the second decision against his first decision. If he did, then his first decision was wrong. And he couldn't be wrong and be God. Perfecto ang ating Diyos. Hindi siya pwede magkamali. Kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Period. Kung ano yung desisyon niya, yun na. Period. Wala nang babaguhin, wala nang aalisin. Nasa sa tao na lang kung susunod ka. Therefore, he only has one way, and that's the way of the blood. His decisions are perfect and eternal. Because that is God. Amen. And His word is eternal, and His decision is His word. And it's perfect. You cannot add anything to it or take anything away from it. Amen. Yun na yun eh, mga kapatid. Pag sinabi ng Diyos, yun na mismo yun, wala nang babaguhin, wala ka nang dadagdag. Wala ka nang iisipin pang ibang alternatibo para makagawa ka, mas makalapit ka, mas siguro dito na ako dadaan, mas shortcut to. Mas madali to para sa akin, hindi pwedeng ganun. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang ang paraan na pwede ka makalapit, makabalik uli sa Kanya. Wala kang ibang alternatibong kahit anong talino ng tao, hindi ka pwedeng gumawa ng paraan, inisip ng paraan na para makalapit sa Diyos. Hindi masasaklaw ng katalinuhan ng tao yung kaisipan ng Diyos dahil lang Diyos ang perfecto, Diyos ang eternal. Right. His decision was to meet man back, redeemed by blood. It's been the only place that fellowship could be observed by God. So sa ganun lang talaga muli babalik ang pakikipag-fellowship natin sa Diyos. It's the only place that God can meet a sinner, and we're all sinners by nature. It takes the blood sacrifice to bring us back into fellowship with Christ again. No other way, it's absolutely, totally. So talagang pinagdidiinan na, talagang dun lang, wala nang iba. Amen. Yun lang yung tanging paraan. Kumbaga, depende na lang siguro sa tao, sa mga kung paano mo i-accept yung pamamaraan ng Diyos na yun. Sa mga matutuwid, sa mga pinili ng Diyos, no questions asked. Yun na, kung ano yung sinabi ng Diyos sa mga matutuwid, sa mga pinili ng Diyos, yun na yun, kalooban ng Panginoon yun ang gusto ng Diyos, yun ang susundin, yun ang sasampalatayanan natin. Sa ganung pamamaraan, para muli makabalik tayo, para muli makipag-fellowship sa Panginoon. That's it. Wala na tayong ibang alternatibong iniisip, kundi kung ano yung sinabi ng Panginoon. Amen. Kasi yun lang yung tanging pamamaraan na sa isang believer na ito yung inaasam natin na muling makipag-fellowship sa Diyos. Sa mga matutuwid, talagang hindi nila kino-question. Wala nang para questionin pa doon sa sinabi ng Panginoon. Sabi nga, it's perfect. It's God. It's eternal. Yun sa kanyang salita, eternal, mga kapatid. And a man that's ever going to have fellowship with God has to recognize the blood of Jesus Christ.
knowing that he died to make a propitiation for his sin, to make a way to enter into fellowship with God again, he must recognize it. Sa pakikipag-fellowship natin sa Diyos, dapat na binabalikan natin kung gaano paghihirap yung dinanas ng kanyang bugtong na anak sa kamay ng mga tao. Niyurakan, pinalo, lahat ng sakripisyo pinagdaanan ng Panginoong Hesus para lang sa ikaliligtas ng sanlibutan. Maging ang kanyang bugtong na anak na walang bahid ng kasalanan, mga kapatid. Wala siyang ni katiting na kasalanan sa kanyang katawan, pero nandun siya, sinakripisyo niya yung buhay niya, inialay niya yung buhay niya para sa kaligtasan, para sa kasalanan ng sanlibutan. Sa kasalanan na wala siyang ginawa, wala siyang naging bahagi doon sa kasalanan na yun. Pero ginawa ng Panginoon na may kagalakan sa puso niya dahil yun ang kalooban ng Panginoon ng kanyang Ama. Hindi nakita sa Panginoon yung habang pinaparusahan siya is pinagsisisihan niya kung bakit pinapasan niya yung hirap na yun, kung bakit nandoon siya sa kalalagayan na yun. Maaaring masaya nga ang ating Panginoon dahil tinutupad niya kung ano yung kalooban ng Ama. Meron akong napanood na istorya, mga kapatid, share ko lang. About sa mag-ama rin, mga kapatid. This time, batang lalaki at yung tatay naman. Merong mag-ama na talagang mahal na mahal niya yung anak niya. Siguro ang bata is mga 8 to 9 years old, maybe 10 years. Mahal na mahal niya yung anak niya, lahat ng mga bagay, lahat ng bagay siguro sa pagmamahal niya sa anak niya, gusto niya ibigay niya pagkaloob niya sa anak niya. Nagtatrabaho yung tatay sa operator ng bridge, mga kapatid. Operator siya ng bridge. Yung bridge na nagtuduktong dun sa daanan ng train tsaka dun sa daanan ng barko, yung umaangat na gano'n. Yung anak niya gustong-gusto yung nakakakita ng train. Gusto niya yung nakakita siya ng train. So, lagi siyang dinadala ng tatay niya dun sa kanyang trabaho. Yung anak niya nandun sa baba, yung tatay niya nandun yung room na which is may operate niya yung nandun yung tatay niya. Dumating yung pagkakataon, mga kapatid, na kailangan niyang iangat yung bridge dahil may dadaan na barko. Hindi sa pag-angat niya ng bridge na yun, hindi niya naman inisip na may darating na train. Wala siguro sa isip niya na may darating na train ng ganong kabilis. So may ginawa pa siyang iba, may nilagay siyang headset sa niya, may kinakalikot siya na Pero yung anak niya nandun sa baba at namamansing, nakita nung anak niya yung usok ng train na may paparating na train. Ang ginawa nung anak niya, binitawan yung pamansin niya, nagsisisigaw siya, sinitigawan niya yung tatay niya na yun nga, may paparating na train, the train is coming, sabi ng bata, train is coming. Sobrang bilis ng train na paparating. Pero sa mga palad, yung tatay niya hindi siya naririnig dahil nga may ginagawa. So yung ginawa ng bata is tumakbo siya papunta ron sa may bridge. Doon sa bridge, mayroon doon na parang manual na pag ibinaba niya, maaaring bababa yung bridge para doon sa train na. Napansin na rin ng tatay niya, mga kapatid, na may paparating na train. So nagdali-dali siya. Nakita niya naman yung anak niya na nandoon sa may hinihila yung manual na ng bridge. Sinisigawan niya yung anak niya, hindi siya nadidinig ng anak niya dahil siyempre medyo malayo ang distansya, nandoon siya sa taas, yung anak niya
Sa pag-abot ng bata, mga kapatid, nalaglag siya ron sa pagitan nung bridge, sa pagitan, sa pinakailalim, siyempre aangat. Bukas doon, nalaglag siya doon sa pagitan. Dumating ngayon sa kaisipan ng ama, kung ibababa niya yung control, madudurog yung anak niya doon sa ilalim. Ang lula ng train, mga kapatid, is mga taong makasanlibutan, mga taong meron pang nagsasyabu dun sa loob, gumagamit ng drugs. Yun ang lula ng train na mabilis na dumarating, na kung hindi niya ibababa yung bridge, mamamatay yung mga laman ng train. Anong damdamin meron yung tatay para ibaba niya yung ibaba niya yung control, samantalang makikita niya kung paano mamamatay yung anak niya ron. Wala siyang nagawa, mga kapatid. Papalapit yung train. Wala siyang nagawa kundi ibinaba niya yung control, mga kapatid. Yung pinakamamahal niyang anak nandoon, naiwan doon sa ilalim, namatay. Ganoon ang sakripisyo na binigay sa atin ng Panginoon, ng ating Ama, na sinakripisyo niya yung kanyang bugtong na anak. Kung gaano bilang sa isang ama na yung anak mo is buhay at kamatayan ng magiging sitwasyon, ano ang magiging damdamin ng isang ama kung alam mong buhay ng anak mo ang magiging kapalit. Napakabigat na desisyon ang gagawin mo, mga kapatid, di ba? Ganun din naman ang ating Diyos Ama. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Ganong kabiyaya ang Panginoon, ganong kabiyaya ang Diyos. Sa kabila ng pagbagsak ng tao, sa kabila ng kasalanan na ginawa ng tao, hindi niya i-ginald sagad ang tao ng hanggang diyan ka na lang. Ito, iaalay ko sa inyo ang aking bugtong na anak, upang bigyan kayo ng ikalawang pagkakataon na kung sino yung gusto mo kabalik sa akin, tatanggapin ko. Parang ganun lang Panginoon. Hindi niya tayo pinabayaan sa kalalagayan na wala lang tayong pagkakataon para makabalik sa Kanya. Binigay niya sa atin ng bugtong na anak upang tubusin tayo sa pagkakasala, tubusin tayo upang muling makabalik sa Kanya. Sabi nga, siya na hindi ipinagkait ang Kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Diba, mga kapatid? Tanggapin natin yung inialay niyang sakripisyo para sa atin. Sabi nga let the mind of Christ be in us for all the days of our life. Amen. Gasino na itong mga bagay na to. Di po ba, mga kapatid? Baka hindi mo pa hinihingi sa Panginoon, ibinibigay na sa iyo, pagkakaloob na sa iyo. Basta maniwala ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya kung ano yung kalooban niya. Amen. Yun lang naman ang tanging hinihingi ng Diyos, is sumunod ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya. Wala nang iba. Kasi wala naman tayo ibang maibabalik sa Panginoon kundi yung sampalatayanan siya. Maglingkod sa Kanya ng buong puso, buong isip, buong lakas na natitira sa ating katawan. Paglingkod natin sa Panginoon, sa pamamagitan nun, labis-labis na pagpapala ang pwedeng ibigay sa atin ng Diyos. Ibibigay sa atin lahat. Lahat ng mga bagay. Walang bayad. Amen. Hindi natin kailangan bayaran sa Panginoon yun. Ang kailangan lang is maglingkod tayo sa Kanya ng tapat. Wala lang iba. Yun lang ang tanging paraan. So, mga kapatid, hanggang doon lang po tayo dinala. Yes. Salamat sa Diyos.